Hello, magandang hapon po sa lahat. Ang ating pag-usapan ay yung impeachment. Sabi ni Bato, kompleto na. At pipirma na lahat sa kanyang resolution. At kung pipirma sa resolution, anong ibig sabihin po? Ibig po sabihin nila ay hindi na sila, majority nila, minimum of 13 votes, hindi na sila sisimula ng impeachment trial. At ang kanilang resolution na pirmahan ay dahil sa kulang na sa panahon, wala na, matatapos na sa June 30, ang Senado ng 19th Congress at kasunod nun ay bagong senador na. Kaya wala na pong panahon para sabihin na pwede pang ituloy ang impeachment. So sa kanilang kaisipan, parang napagdesisyonan ng mga legal team nila hindi na sila magsisimula hindi na sila mag-organisa ng Senate Impeachment Court. At ano ang dahilan? I-discover natin dahilan. Walang sinabi ko ng dahilan, pero i-discover natin sa pamamagitan ng legal doctrines. At sa kaalaman ng inyong lingkod, i-discover natin. Sayang maganda sana yung bloodbath, di ba? Bloodbath. Dugo sa dugo. Yan ang sinasabi ni Sarah. Gusto niya, hinahamon niya ng laban na, start na, simula na. Dugo sa dugo. Pero lumalabas po ay inanunsyo po kanina ni Bato na kompleto na daw ang perma sa kanyang resolution na nagtatawag sa buong Senado na huwag na nila simulan, isara na nila ang usapin sa impeachment kasi patapos na yung kanilang kongreso. Yan ang kanilang tinatahak na option. Ngayon, bago ko sasabihin kung ipapalabas ko na rito yung balita na nagmamayabang pata si Bato de la Rosa na kompleto ng pirma, ang dami ng pirma. Minimum kasi na pipirma dapat po ay minimum of 13 senators ang pipirma sa kanyang proposition, sa kanyang resolution na huwag na mag-organisa ng korte. So, huwag na mag-organisa ng korte at hayaan na lang na hindi na ang dahilan nila ay oras, wala ng oras. So, ito po isiba to. Itong balita kanina. Sabi niya, I have the numbers. Kompleto na daw siya, dami na senador na pipirma. Says Pro Duterte Senator on the resolution dismissing Sara impeach case. Yan. Basahin natin sandali. An ally of former President Rodrigo Duterte and his family in the Senate said on Thursday that he has the numbers for a resolution that would derail the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Senator Ronald Bato de la Rosa admitted that the initiative, which came from his office, sought to unify inputs from similar resolutions and would be filed next week. So Monday next week. I already have the numbers, said De La Rosa, but refrained from disclosing the exact count of the anticipated. Meron na siya, kompleto na. Ang problema lang ay hindi niya binanggit ang mga pangalan kung sino-sino. Yun lang po ang sinabi niya. So, ladies and gentlemen, bago tayo magpatuloy, nais ko muna sariwain yung kahapon ang sinabi niya. Okay?
Ito na siya. Okay, i-play natin. Pahiram muna, Rappler, ha, ng inyong video. Representatives impeached Duterte the same day. Senate President Cheese Escudero postponed the first step of the proceedings, the reading of the articles of impeachment, from June 2 to June 11. June 11 is the final day of the 19th Congress. The leaked resolution also argues the 20th Congress cannot continue with the impeachment trial because, quote, all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, but may be taken by the succeeding Congress if presented for the first time. Meantime, Congresswoman-elect Laila de Lima says the regular Senate has no power to dismiss an impeachment case unless it convenes as an impeachment court. Ulit. Senator Bato de la Rosa admits drafting the Senate resolution seeking to kill Vice President Sara Duterte's impeachment trial. A copy of the draft resolution leaked Tuesday night, June 3. That's my own initiative. The resolution argues the Senate violated the Constitution after it failed to act on the articles of impeachment the same day it was transmitted on February 5. Senators Amy Marcos and Ping Lacson earlier said they have seen possibly different draft resolutions on the same issue. February 5 was the Senate's last session day before Congress went into recess for the midterm elections. The House of Representatives impeached Duterte the same day. Senate President Cheese Escudero postponed the first step of the proceedings, the reading of the articles of impeachment, from June 2 to June 11. June 11 is the final day of the 19th Congress. The leaked resolution also argues the 20th Congress cannot continue with the impeachment trial because, quote, all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, but may be taken by the succeeding Congress if presented for the first time. Meantime, Congresswoman-elect Laila de Lima says the regular Senate has no power to dismiss an impeachment case unless it convenes as an impeachment court. Okay. Senator Bato de la Rosa So, yan po yung background, no, kahapon. Yung nangyari kahapon. So, ngayon, parang totoo na po ito. So, nakakalungkot naman na wala tayong mapapanood na parang Netflix. No? Maganda sana kung matutuloy, manood tayo ng Netflix araw-araw. Umagat hapon yun. Tuwing hapon ba ang hearing? So, anyway, kung gano'n man nangyari, well, that is our fate. Sabay-sabay tayo na magtatamasa o magdudusa kung ano man ang kapalaran natin. Kasi yan po ang tanging ating demokrasya. No, tawag niya the democracy of the crazy. The democracy of the crazy. Yan ang mangyari. So, lagi na lang nangyayari sa Pilipinas puro, tawag mo niya, puro laro-laro, purong mockery, purong panluloko. So, yan ang po ang nangyari. Ngayon, analysehin muna natin, sino-sino ang posible 13 lamang na pipirma na senador ang kailangan ni Bato. Tanungin natin sarili natin. Mag-analyze tayo. Sino-sino sa 13 senador ang pwedeng pumirma? So bago pa yan, babatiin ko muna kayo, no, si Felix Virador. Wala na silang magagawa. Talo na sila, lalo na si Sabah. Tapos si Reggie Regal Felipe. Good evening, Dr. Toto. Matuloy man o hindi, ang impeachment ay hindi matatanggal ang Vice President si Inday Sara. Si Kwak Marcos Jr. Unahin ang priority bills. Sa bagay nga, napaka-importante ng priority bills na nabibitin. Alam mo ba kung ano yun? Yung batas na gagawin para po ay pataasin ng 200 ang minimum wage ng mga manggagawa natin. Kung ganon, kung may impeachment trial, hindi na nila siya gagawa sa batas. Kung hindi sila gagawa sa batas, ang mangyari po niyan ay walang magagawa. Kawawa mga ating mga manggagawa. So anyway, si Freddy Urago, okay lang yan. Malapit na rin
lumabas ang warrant ng ICC. Okay. Tapos Valerie Serna, Salome Matsubara, salamat po sa mga malinaw na paliwanag ninyo, Dr. Toto Tiradores. Okay, salamat din po at nagustuhan nyo palo. Oy, Tommy Camotes. Sa Camotes Island. Kailan kaya ako pupunta dyan? Si Robert Alindo, Duterte's finally first class citizen of the world. Gary Bacares. Okay. Ano ang stand mo diyan? Legal ba o hindi? Mamaya discuss natin, ha? Andrea Gueco, watching from Singapore. Tapos si Camotes ulit. Kumusta? Salamat. Okay, ganito. Tanong tayo. Alam mo, marami silang pwedeng gawin. Pwedeng gawin ng mga senador. Total, kakambi naman nila si Sara. Pwede nilang gawin ay umpisa sila, manumpa sila na pagiging senator judge ng impeachment court. So pagkatapos ng panumpa, mag-meeting sila ngayon bilang korte, bilang mga kagalang-galang. Tapos, ang gawin nila ay wala silang gagawin kung sa 11, kasi unang-una 11, ang ganito kasi ang problema natin. 11 magsimula, yan nagkataon na iyon din ang huling araw na sila ay magkikita-kita. Pagkatapos ng June 30, tapos na yung Senado. So kung 11, isang araw lang sila magkikita. Come to think of it, ano magagawa ng mga senador kung sila na ay impeachment court sa 11? June 11. Wala silang magagawa. So kung wala magagawa, ano mangyari? Wala silang action na gagawin. Ngayon, kung walang action, ano mangyayari? Ay di, kasunod doon, mag-antay naman sila, baba sila, kung pwedeng ituloy, itawid sa kasunod na mga bagong senador sa sunod na kongreso sa July 1, ay kung pwede tumawid, madugong bakbakan yan. Tatawid yun kung pwedeng itawid. Pero sa ngayon, dahil isang araw na lang natira sa kanila, hindi sila makagawa ng pagpadismiss ng kaso ni Inday Sara. Kasi isang araw lang. Sino magmo-motion? Hindi naman po pwede mag-motion ang mga judge. Tawagin mo motu proprio motion. Hindi po pwede kasi usaping impeachment yan. Hindi allowed, kung tanongin nyo, hindi allowed ang mga judges na mag-dismiss ng kaso kung walang motion. Kailangan may magbo-motion. Kung 11, hindi pa makikita-kita, ang gagawin na kasi sa 11, babasahin lamang ng mga prosecutor ang kanilang ikakaso laban kay Sara Duterte. At siyempre, kung babasahin, wala pa dyan yung mga abogado ni Sara Duterte. Hindi pa dadalo. So kung hindi dadalo, walang pwedeng gawin ang mga Duterte para i-dismiss ang kaso. Hindi sila pwede mag-dismiss kasi nga wala nga sila eh. So ngayon, ano ang pinakamag-iging sistema para ma-dismiss nila? Ladies and gentlemen, mula ngayon, sa 11 June lang sila makikita at iyon lang ang huling araw na sesyon. Kasi kasunod 12, 12 ay holiday. Kasunod 13, hindi na sila makikita. Adjournment Senate na sila. So kung adjournment, wala silang action magagawa. Kung magiging impeachment court sila, ulitin ko, ay paano nila i-dismiss ang kaso kung impeachment court na sila? Hindi nila magagawang ma-dismiss sapagkat po sa 11, kapag impeachment court na sila, ay ang kaharap nila ay puro mga congressman lang.
wala silang kaharap na mga abogado ni Sara Duterte. Hindi pa po pwede dumalo ang mga abogado ni Sara Duterte kasi hindi pa niya natatanggap ang kaso. Kung hindi pa niya natatanggap ang kaso, ibig sabihin po, wala siyang karapatan at walang panahon at imposible sila makapagsampa ng motion to dismiss. Okay? Kaya, yan ang sagot ko makikita kung bakit pwede naman na kasi nila i-dismiss yan sa pamamagitan ng pag-motion to dismiss. But the problem is, hindi naman pwede magsumite ng motion ang mga judges mismo. Kasi kung pwede, si Marcolita na mismo niya magmo-motion. Dahil hindi sila pwede mag-motion, judge sila, ay ang ginawa nila, hindi na lang sila manumpa. Ayaw nila manumpa na impeachment court. Ganun po ang gagawin nila. At kung hindi sila manumpa sa June 11, anong mangyayari? Wala tayong makikita na impeachment. Sa June 11, pustahan tayo. Ang makikita natin, mga senador na nagsesesyon, wala silang toga. Sa mga senador lang, acting as senators only. At ang gagawin nila, dahil sa matatapos na ang Kongreso ngayon sa June 30 at wala ng panahon at adjournment sine die matapos na sa June 13 at ngayon June 11 na lamang ang natitirang araw, ay hindi na lang tayo magbubukas ng impeachment court kasi ang tinatawag dyan ay supervening event. Tatawagin nila na supervening event. Ganun po yung gusto nila mangyari. Ladies and gentlemen, pangit yung pronunciation ko. Sapagkat po, ulitin ko lang, wala nang panahon para i-dismiss ang kaso sa pamamagitan ng pagiging judge nila, hindi na lang sila manumpa bilang judge. Ang gagawin na lang nila ay pipirma na lang sila resolution bilang senador. At ang idideklara nila sa senador ay because of the supervening event. Ang ibig sabihin sa supervening event, yun yung pangyayari na hindi nila control. Because of the supervening event, ay yung tinatawag ni Tol Tolentino na functionally dismissed. Because of the supervening event ay hindi na nila tatanggapin ang impeachment na kaso. Ngayon, ang argumento, tingnan natin ang argumento ng mga nila de Lima. Ang tanong diyan, pati argumento ni dating COMELEC chairman na si Attorney Christian Munsod, at ang argumento ng halos lahat ng abogado, ako lang ang nagsasabi ng iba. Doctor of Jurisprudence. Ako nagsasabi. Ang tanong nila, sabi nila, unconstitutional. Unconstitutional nga ba ang gagawin nila ni Bato? Unconstitutional nga ba ang gagawin nila ni Bato? Nagda-live ako. Nagda-live ako. Okay, sorry. Okay, ang tanong na lang natin, unconstitutional ba? Labag ba sa konstitusyon ang gagawin nila ni Bato? Saka yung 13 silang senador? Unconstitutional ba? My bold answer is, I utter this without fear of contradiction. Hindi po unconstitutional. Hindi po yan labag sa konstitusyon na gagawa kayo ng resolution, ang sagot sa resolution na hindi na tatanggapin. I-archive na lang yun. Hindi na tatanggapin ang kaso. Marami silang dahilan. Of course, isang dahilan gagawin nila dyan. Hindi dumaan sa Committee on Rules ng Senate. Maraming dahilan. Pangalawang dahilan, huli na ng binigay.
Binigay nila February 5 na. Patapos na yung on vacation na yung session. Yung mga Senado at saka Kongreso ay yung mga House of Representatives. So February 5, ubos na. Pangatlo, ando na yan, December 2, mayroon ng impeachment na sinampa. Bakit hindi ninyo binigay kagad sa Senado? December 2 pa lang yung unang impeachment sinampa. So, action na nila within 10 days. Tapos, pirmahan nila lahat. Tapos, ipadala nila kagad. So, dapat, December pa lang, January, nakapag-hearing na sana tayo, nakapag-umpisa na sana impeachment trial. Sa ngayon, dahil isang araw na lang natira na session sa Senado, hindi na sila magsesesyon. Yan po nakita ko, bold prediction ko yan. At sinasabi ko, hindi po ito unconstitutional. Bakit? Hindi unconstitutional sapagkat hindi naman nila i-dismiss eh. Wala silang aksyon gagawin i-dismiss ang kaso ni Sara Duterte. Ang gagawin lamang nila, hindi na sila a-aksyon sapagkat kulang na ang araw. Yan ang ibig sabihin ng forthwith. Forthwith kagad-agad. Kung kagad-agad din nyo inaprobahan, ang problema kasi dito sa House of Representatives, sila ang may pakana nito. At tandaan ninyo po, marami dito one-sided na lang, galit na galit sa mga Duterte. Pero hindi nyo tinitingnan ang pagnanakaw ng mga taong naggumawa ng kasong yan. Umamin na po ang iba sa mga congressmen na 150 million ang katumbas ng perma ng isang tao. At kung i-multiply mo sa 215, gagawin natin 150 times 215. So 150 million times 215. Sagot, 32 billion 250 million ang ginasta ni Martin Romualdez. Kinuha niya sa kaban ng pera ng bayan, ibibigay sa kada congressman 150 million para lamang pirmahan ang walang saysay, walang kwentang impeachment complaint. Kulang-kulang pa ang ebidensya. Pag inanalyze ko yan, talaga kulang-kulang ang ebidensya. So, hindi po siya, Madam Lila de Lima, hindi po siya tinatawag na unconstitutional. Madam, sino pang iba? Si Madam Risa Hontiveros, hindi po siya unconstitutional. Si Sir Coco Pimentel, hindi po siya unconstitutional. Kasi, unang-una, ang gagawin lamang ng grupo ni Bato, kasama dyan si Aimee. Sino kaya magkikisama? Itong posible na nalista kung sino posibleng kasama sa pumirma dyan. Si Bato, number 1. Bongo, number 2. Si Tol Tolentino, number 3. Si Robin Padilla, number 4. Si Marcolita, number 5. Si Villar Cynthia, number 6. Si Villar Mark, number 7. Si Big Saberi, number 8. Si Joel Villanueva, number 9. Si Jinggoy, number 10. Si GB, number 11. Si Win Gatchalian, number 12. Si Lauren Ligarda, number 13. Yun lang. Ayos na. Tapos, number 14, si Alan Peter Cayetano, na sigurado kong papirma yan. Si Pia Cayetano, na number 15. Siyempre, kapatid niya, nandun sa kabila eh. Si Bong Revilla, number 16. Number 17, si Chis Escudero. Number 18, wala na, kahit yun lang. Yung iba, kontra na. So, ibig sabihin, ang gagawin nila ay hindi nila i-dismiss. Ang gagawin lamang nila po ay gagawa sila ng resolution, pepirmahan nila ng majority sa kanila, ay hindi na sila magkukonvince sa sarili nila na magiging Senate impeachment court sila. Hindi nila gagawin. Yun lamang po ang gagawin ng majority. After all, hindi makagalaw ang Senate kung hindi sa dahil sa gusto ng majority. Kailangan may majority ang gusto na magsumpa sila. So, ibig sabihin,
kung hindi sila magsumpa sa Senate Impeachment Court ngayong June 11, hindi po pwede maipadala ang summons. Hindi pwedeng ipadala ang kopya ng impeachment court kay Sara Duterte. Kasi nga, wala nga court eh. Hindi na binuo ang court. So, Madam Leila de Lima, para maintindihan ninyo po, ilagay ko po rito, basahin natin sabay-sabay ang konstitusyon natin. Nakikita ko lang, sinasabi ko lang kung ano maging argumento ng kalaban. Argumento nila ni Bato. In case, sabi number 4, in case the verified complaint or resolution is filed, yan ang utos. Trial by the Senate shall forthwith proceed. Dapat trial kagad. Dahil dapat nung February 5 pa lang, nag-trial na sila. Ngayon, hindi nag-trial. Ginawa ngayon June 2. Tinurong sa June 8. So, ngayon, ang nangyari, ano na ngayon ang nangyari? Pag sinabi mag-convince sila, inong utos sa number 6, basahin natin. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath of affirmation. Sumanong pa sila. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So, yan po. Ang sinasabi nila na bawal daw mag-dismiss. Ang problema lang ni Madam Leila de Lima ay hindi po dismiss ang gagawin nila. Ang gagawin po nila ay gagawa lang po sila ng resolution na hindi na lang nila itutuloy. Hindi na lang sila bugbubuo sa sarili nila as impeachment court. Yan po nakikita ko. Ngayon, legally speaking, anong advantage dyan? Kung magkukonvince sila into impeachment court, mapipilitan sila may court, tatawid pa yan. So para wala nang tatawid, pinatay mo ngayon ang court. Hindi na makatawid. Wala nang magtatawid. Okay? Ang galing magaling mautak yung nag-isip niyan. Pero ang problema ko lang is, imbis manood ako araw-araw ng bumbahan, parang Netflix yan. Hindi na tuloy natin mapapanood yan. So nakikita ko na po ang senaryo na gagawin, ipagpipilitan nila. Kasi una, legally speaking, wala nang time din. Number 2, gagamitin nila yung nakalagay sa Senate rules na nagsasabi na kapag patapos na ang Senado, lahat ng dapat gagawin ay itapon na yun, sarado na. Yan ang gagawin nila. So, number 3 na dahilan nila ay hindi pwedeng ang bagong senador na magiging judge. Yan ang kasunod na dahilan. So, in other words, ladies and gentlemen, we are now at the doorstep of another constitutional crisis. Sigurado yan. Expected ko yan. File ng kaso dito, file doon. At may exciting, may panibago na naman tayong lalabas ng jurisprudence. Ngayon, ang pangkontra nila dyan, siyempre nakatayo sila sa kaisipan. Anyway, Senate lang naman ang may karapatan at kapangyarihan magsasabi kung paano ang gagawin sa impeachment. Okay? Ulitin ko lang, wala pong motion to dismiss na mangyari. Kaya hindi po ito i-dismiss. Kasi unang-una, hindi sila magbubuo ng tinatawag na impeachment court. Walang manunumpa. Pangalawa, that's the only way para maidiin nilang gusto nila. Total, pangatlo, majority naman sila. Wala tayong magagawa. So, pang-apat, this is the one for the jurisprudence. Malalagay na sa balag ng alanganin ang mga Supreme Court Justices.
Mapipilitan sila ngayon i-exercise ang kanilang function, judicial function. Okay? Pero kung ako naman tanungin mo, ay hindi kayang baliktarin ng Supreme Court yan. Pero sa susunod ko na lang sasabihin ko bakit hindi. Hanggang dito na lamang tayo at maraming salamat po sa pakikinig. At magsa-shoutout na lang siguro ako. Okay. Saan na ba ako? Okay, si sino? Mario Bulago, Mary Jane Andrade. Konnichiwa, kuya. O, konnichiwa din kay Mary Jane. O. Akamotes Tommy, ay napanood na kita, nabasa ko na, no? Rian Kabilin. Magbago na lahat ng nagtago ng lahat na pumirma. Robert Alinab, sa ikaunlad ng bayan, Duterte family ang kailangan. Ang galing ng mga city mo. Pagao Baker, naimbag na malim, Dr. Regina Toto, naimbag na malim din sa mga kapsat ko. Kay Pagao Baker din. Saka mayap agad panapon sa mga kabalin ko. Jerry Etyon, Sini Gina, ang 19th Congress, Doc. O nga, Sini Gina sa November, sa June 13. Robert Bolivar, mahal ng tao ang mga Duterte. So, Nico Anoeli Clemente, hindi yan mananaig, kahiya-hiya yung ginawa nila. Wala tayong magagawa. Kung gano'n, gagawin talaga nila yan sa totoong kwento lang. Traveler's Eye, usik-usik lang ang gasto sa gown. Alam mo yung usik-usik, le? Gasto-gasto lang. Yan ang salitang Ilonggo, usik-usik. Jason Maputi, ito na ang NPA lang nag-file ng impeachment. Felix Berador, Boss Toto, marami ako natutunan sa pagdating sa batas. Salamat po at natutunan nyo. All this yan. Doc Toto, sa ibig sabihin ba niyan ay 20th Congress na ang balik ng Senado? Pagbalik Senado, 20th Congress na. Yung mga bagong halal na senador, yun na yung 20th Congress. Saka bagong halal na mga congressman. Rina Torre Falma, God bless you, Attorney Toto. Kwak Marcos Jr., tama ka, Attorney Toto. Binigyan ng kapangyarihan ang senador ng mga hindi na mag-impeachment. Tama ka. Kita nyo? Nabasa ko na agad. Hindi na sila magbanunumpa bilang judge. Matthew, Totong Pano. Tapos, Alakdan 46 channel. Attorney Toto, pwede pa bang isampa ulit sa... hindi na, bawal na. Kasi bakit bawal? Nakalagay kasi sa konstitusyon natin, isang impeachment lang pwede sa loob ng isang taon. So Mario Bulagaw, 2027 na uli. So Kuya Farming, maayong hapon, kabayan, Toto, Tirador. Kalinaw, gid, kaayo, imo paliwanag, mabuhay, salamat. Ruel Puertoliana, paano inilabas na pundo sa confidential fund or DepEd, wala tayong magagawa dyan, hanggang dyan nakatago na lang kasi. Nakatago na lang ang makikita na natin si Mary Grace Piatos na lang. Tapos, Anyari TV, gandang hapon, Sir Toto, from Barili, Cebu. Oy, daghan ko kapagkandya, mga parintis, mga kausin. Mga kausin diya sa Barili. Anyari TV, gandang hapon, Sir Toto, from Barili. Jonalyn Becerra. Hi, Sir, good afternoon from Singapore. Wow, gusto ko na makabalik sa Singapore. Punta tayong Singapore, le. Doon ako mag-vlog. Hopscotch 5555. Paano yung mga robes? Wala na. Yung mga gown na yung mga robes, wala na yun. Henry Milgar, dami nila reklamo, pero nung panahon nila sa ng Quadcom, wala nga tayo nagawa kahit
binababoy na nila mga resource person. O nga, tama ka, mga quadcom, mga huadcom din talaga eh. Sino pa si D? Alakdan Channel, pwede, pero next year na kasi may one year ban. Tama. Si Tommy sa Camotes Island, tama ka dyan. I don't know, let the 20th Congress take care of it. Believe talaga ako sa iyo. Salamat po. Denby Elacion, sabi ng mga makakaliwa, pag di natuloy ang impeachment, mag-people power, konti lang. Wala na po. Sa totoo lang, magagalit sa akin o hindi. Hindi na po viable ngayon ang people power. Wala na. Maganda pa kilikili power na lang. Maamoy mo pa. Si Justice Carpio na mismo nagsabi niya na dapat sa 20th Congress na nila pinasa. Yung nga dapat inantay nila yung 20th Congress. Ay, mga maloko eh. Antonio Alarcon, hindi abogado. ESG opinion. Aminin nyo na ang impeachment ay numbers. Numbers game lang naman yun. Wala tayong magagawa. Ruel Pintuliana. At bakit natakot yung mga mag-trial? Hindi po natakot. Ang senador lang talaga ayaw. Anyway, nag-announce na nga si Lustay na ipalabas niya ang video na ni Lisa Araneta Marcos nang magpabigay ng envelope para doon sa DepEd. Ernesto Villagante, nag-umpisa ng trial of impeachment noong February pa. Hindi pa nag-umpisa. Naisabit lang. Naisabit lang yung reklamo. Polo Carpio, those Duterte senators are scared of the evidence, whatever you say. Pero kung ako naman, hindi sila takot dyan. Ruel Pontoliano, gusto nila protektahan. Yan ang gusto nila, protektahan. So, MJ, bakit sabi na nila pag di matuloy, unconstitutional? Hindi po, pinaliwanag ko na kung bakit hindi unconstitutional. Henry Malgar, ang tinatawag kasi dyan, may tinatawag supervening event. Hindi na, imposible na mangyari. Beyond their control, patapos na yung kongreso ng 19 Congress. Hindi pinag-usapan sa Congress ang articles of impeachment. Bigla na lang sila pumirma. O nga, Marites Vlog, Mario Bulagaw, naglaki pa lang ginastos na nila. Grabe, tiba-tiba. Roel Portoliano, Arnolfo Cabonillas, Gary Boseros, nawawala ka na talaga sa gana. Toto, ibang-iba na. Ay, kung wala kang gana, okay lang po. Pinapaliwanag ko lang kung anong batas. Kung ayaw nyo maniwala, ibig sabihin naniniwala kayo sa tao-tao lang. Talagang hate nyo lang si Duterte, kaya kayo ganun. O baka maka-BBM ka lang, Jerry, Gary, Cayetano, Henry Milgar. Karamihan sila nasama yan kasi alam nila na walang kasalanan si Sara. Lee Dodge, Marcolita, 20th po siya, 20th Congress pa siya. Si Deng Balansag, Henry Milgar, Ruben de la Cruz, Labart Meriam, Engineer Toto Kausing, takot sila balikan. Mas malaki nga nakuha nila kaysa kay mas malaki nakuha nila ng pera kaysa kay Sara. Roberto Labia, Cheese Slayer, if the evidence you claim is so strong, why BP wanted the hearing to proceed? Yung nga, Ching Tima, Wonder Mike, Armando David, ang piling ng mga dihadong mga magnanakaw na magkunwaring mga makahustisya. O tama, mga magnanakaw yan eh. Cheese Slayer, Polo Carpio, I think you got it backwards. The Duterte's camp don't want to take this facade as much as far. It is because it's just a time serve, hindi ko mabasa, a time series, and thirdly, the waste of time. Tama. Proud Pinoy Vlog. Good evening everyone. Raket o sa Cebu, maayong gabi. O Sibog sa Adam. Damo kami gapamati. O maradamong salamat. Lito Soriano. O, palakpakan natin palakpakan natin ang aton kasimanwa. Si Nicolas Torre III, General, PNP Chief. Tito Soriano, buti ka pa Sir Toto. Ang dali mong umintindi. Si Cook na bar
top notcher ayaw intindihin. Kuko, Ramon Barcelo, Jimmy Basa, parang mas okay ka daw kung ang resolusyon na bato, nila bato ay mag-inhibit. wala na. Kung mag-inhibit, pabor kay Sara. Lahat na mag-inhibit, pabor kay Sara yun. Kasi hindi naman binibilang ang boto ng buboto pabor kay Sara. Ang binibilang, yung boto ng kumukontra kay Sara kung umabot pa 16 o hindi. So, Papa Rol, nung Panggala 80 si Diliba, Risa at Coco, Noelle Clemente, Don Siap, tapos Ronel Santiago, si Julio Principe, Hilario Castro, Mel, Lander Mike, Secret, tapos Ronel Santiago. Ay, okay, tama na siguro, no? Ang haba ng kwa natin, 40 minutes na.